Mga kabayan, inanunsyo kahapon ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na hindi siya sasali sa anumang pagdinig sa isasagawang impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matatandaan na nauna nang sinabi ni House Speaker Bogie D na hindi siya naniniwala sa grounds of impeachment laban kay PBBM. Kahapon, pinagtuunan ng pansin ni Speaker D ang usapin kaugnay sa anti-political dynasty bill. Alam kong ito'y sensitibo at personal para sa ilan, maging sa aking sariling pamilya. Ngunit kung seryoso tayo sa reforma, kung ang hangad natin ay patas na pagkakataon para sa lahat, we must have the courage to talk about it. Sisimulan na natin ang mga reformang magbubukas ng bagong yugto para sa kapulungan. Samantala, naglabas ng pahayag si Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libiste kaugnay sa nararanasang krisis pangpolitika ng bansa. Aniya, ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law, hindi man deklarado pero nararamdaman ito. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ni PBBM ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan lang. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Inanunsyo ngayong Lunes, January 26, ni House Majority Leader Sandro Marcos na siya mag-i-inhibit o hindi sasali sa lahat ng pagdinig at proseso kaugnay ng mga impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Marcos na ang kanyang pasya ay kaugnay sa mga reklamong isinampa laban sa Pangulo na kanyang ama. Kaya pinili niyang umiwas sa lahat ng talakayan, deliberasyon at proceedings ng House Committee on Rules na may kaugnayan sa kasong ito. Ayon pa sa House Leader, ang desisyong niyan ay dahil sa legal obligation kundi para mapanatili ang integridad ng Kamara, maprotektahan ang kredibilidad ng mga proseso nito at mapanatili raw ang tiwala ng publiko sa constitutional system. Inilabas ni Marcos ang pahayag matapos sumite ngayong Lunes din ang ikalawang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. na isa ng mga kaliwa sa Kamara. Kinumpirma rin na tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang naturang reklamo. Samantala, Alam kong ito'y sensitibo. hindi nabanggit ang impeachment complaints laban sa Pangulo sa pinakaunang privilege speech ngayong taon ni House Speaker Bogie D. Sa halip, nakatuon ang kanyang talumpati sa pagbubukas ng Kamara sa talakayan na talakayin ng anti-political dynasty bill. Bukas rin daw mababang kapulungan sa paggamit ng blockchain technology para sa susunod na national budget. Nauna nang sinabi ni Speaker D na hindi ito naniniwala sa grounds of impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Bubuksan natin ang diskusyon na tagal nang iniiwasan. Kabilang dito ang anti-political dynasty bill. Alam kong ito'y sensitibo at personal para sa ilan, maging sa aking sariling pamilya. Ngunit kung seryoso tayo sa reforma, kung ang hangad natin ay patas na pagkakataon para sa lahat, we must have the courage to talk about it. Sisimulan na natin ang mga reformang magbubukas ng bagong yugto para sa kapulungan. Together with the DICT, we will introduce blockchain technology to make the processes and documents of the House more accessible to the public. Ito ay malinaw na mensahe na wala tayong itinatago, wala tayong pinagtatakpan, at bukas tayo sa pagsusuri ng sambayanan. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon.
Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Magandang umaga po, Yusek. Manghingi lang po ng update sa lagay po ng kalusugan ng Pangulo. Tuloy-tuloy po bang bumubuti yung kanyang kondisyon or kalusugan at may mga dagdag po bang payo yung kanyang mga doktor? Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting at yun po at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon at kung ano man mapag-uusapan may aari kong maibigay bukas dahil hindi pa po tapos ang meeting. Isang follow-up lang, ma'am. May mga lumabas din po kasing post online at sa social media over the weekend na nagsasabing ooperahan daw po ang Pangulo related doon sa diverticulitis. So, just to set the record straight, ma'am, and to clarify, ooperahan nga po ba or inoperahan ang Pangulo? Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Susunod na tanong po mula kay Maricel Halili, TV5. Good morning, ma'am. Ma'am, just to follow up, do we expect the president to show himself in public now that he's okay? Kasi may mga na-cancel siya na event last week. So do we expect na meron uli siyang public event at least this week? Yung pagmi-meeting po ngayon, pagpupulong, malamang po ay ma-post ito para po mapakita natin na ang Pangulo po ay nasa maayos na kondisyon. Okay. Ma'am, on other issues, yung si Vitali, the Russian vlogger, mentioned na he had his cell phone all throughout his stay at the detention cell, and he also mentioned na money talks in the Philippines. How concerning is this issue on alleged corruption? Nakausap po mismo natin ang pamunuan po ng Bureau of Immigration at sinabi po nila na ang pagbibigay po at pag-aalaw ng paggamit ng cellphone ay para makausap lamang ang kanilang pamilya. At hindi po allowed na sila ay gumawa ng anumang video. At ang paggawa po ng video ng nasabing Russian vlogger ay hindi po naaayon sa rules at ito po ay hindi at walang authority o hindi otorisado ng nasabing facility. But bagamat po nangyari po ito, sa ngayon po, dahil inutos din po ng Pangulo na magkaroon ng malalimang pag-iimbestiga rito, 3 po ang tinanggap na po ang courtesy resignation. 1 warden at 2 deputies. At sa ngayon po ay pinag-iinting pa rin po ang pag-iimbestiga patungkol po dito ng Bureau of Immigration. Alam naman po ng bawat ahensya, ng lahat ng heads ng ahensya, alam din po ng bawat kawani ng gobyerno na nais ng Pangulo na malinis ang gobyerno ito mula sa korupsyon. So dapat lamang sila ay naaayon sa kagustuhan ng Pangulo. Dahil kung hindi po sila aayon sa kagustuhan ng Pangulo na maging malinis ang gobyerno mula sa korupsyon, maaari sila matanggal sa pwesto. Kung mahal nila ang kanilang trabaho at mahal nila ang bayan, sundin lamang po nila ang utos ng Pangulo. Pero ngayon po na nasa abroad na si Vitali, meron pa ba tayong habol sa kanya? Sa ngayon ay wala po tayong masasabi, kundi ituwid lamang ang mga nasabi po niyang aligasyon. At kung meron pa po siyang masasabi, kung ano man po ang kanyang mga revelasyon, magsisilbi din po itong guide para mas maging maganda ang pag-iimbestiga dahil kung may malawakang pang-korupsyon sa nasabing ahensya, dapat lamang pong tanggalin kung sino man ang lumalabag sa batas. Pinakahuling tanong po mula kay Sam Medinilla. Good morning, ma'am. Itanong lang rin po namin kung ano po yung position ni President Marcos regarding dun sa pending bill sa Congress to postpone again yung BARM elections to September 20. Sa ngayon, Sam, hindi ko pa po naitanong yan.
Opo, hindi pa po namin napag-usapan. So, most probably, mamaya, maaari ko itanong at mabigyan kita ng karampatang kasagutan. Thank you po. Yun na po ang huling tanong. Yusek. Liliwanagin lang po natin. Ang warden po ay nagkaroon ng courtesy resignation at tinanggap. Yung 2 deputy, tinanggal po sa pwesto. Balik po sa Yusek. Salamat.